doon yung mawala ka na lang na hindi ka makita eh. Ang maaksidente sa dagat at na hindi na matagpuan. Ito ang takot na madalas kinakaharap ng mga kababayan nating mangingisda sa tuwing sila ay pumapalaot. Ang mga mangingisda na pumapalaot ng ilang buwan sa mga karagatan ng Pilipinas o mga seaman lokal ay madalas nagmumula sa mga probinsya ng Visayas at Mindanao. Sila ang mga nakikipagsapalaran sa Maynila at umaasang magkakaroon ng mas maginhawang buhay. Seaman kuno, seaman kunwari, seaman lokal. Ito ang ilan lamang sa mga taguri sa kanila. Ang mga simang ito ay pumapalaot dulot ng isang dahilan upang mabigyang ginawa ang buhay ng kanilang pamilya. Isa dito si Jeremy Venturero na kahit sinerteng makatapos ng kolehiyo ay napilitang pasukin ng paglalansya, mairaos lamang ang kanyang pamilya. Yung gusto ko ay titiisin mo na lang para kaysa umuwi ka, wala ka rin kita, titiisin mo na lang sa laot ka, may kita, may panggastos yung may sakit na wari yung anak mo. Marami sa ating mga kababayan ang sumasabak sa ganitong trabaho. Palibas ay sigurado na ang kita sa paglalansya. Mapanganib ang maging seaman lokal. Walang katumbas ng bawat laot na sinusuong ng mga mangingisdang tulad nila. Kaya nga yung buhay ng mga seaman, talagang napakahirap. Ang isang, kung sa kanya tatawagin nga, ang isang paa nasa hukay na. Dahil siyempre, malambot yan tinatapakan namin eh. Hindi namin alam kung mabutas yung aming sinasakyan. Tapos wala pa kami makita ang bundok. Kaya lagi mo lang iisipin na sana'y makauwi pa ako pag nasa destino ka ng buhay pa. Isa lamang halimbawa ang nangyari sa lansyang FB Virana sa mga panganib na madalas kinakaharap ng mga seaman lokal. Nobyembre ng taong 2007, habang sakay ang 86 na mga seaman lokal, ay lumubog ang Virana sa isla ng Pag-asa sa Palawan. 26 ang nawawala at hindi pa natatagpuan hanggang ngayon. Mayroon naman 32 seaman lokal na nailigtas sa aksidente. Sa Virana, this is a case of hindi nila na-anticipate yung bagyo. So, nangingisda na sila sa Palawan for a month and tapos dumating yung bagyong Lando and there's another typhoon. Actually, 3 bagyo yung inabot nila. And during that particular time, yung mga lancha kasama pa ng mga sister ship ng Virana, nakapag-take shelter sila, pero itong Virana inabot ng bagyo at tumawag siya. Isa si Anthony sa mga nakasaksi at pinalad makaligtas sa nangyaring insidente sa paglubog ng FB Virana. Muna kami mag-rescue, muna kami mag-ikot-ikot kami, baka masakali kahit mga katawan na. Yung hinahanap nga namin, wala talaga kami nakitang kahit katawan, malang wala. Kasi dapat naman sana yun, kahit kasi layo ng padpad namin eh. Dapat sana yun, may madaan naman lang sana kami. Tapos may palatandaan lang sana kami na mayroong lumutang-lutang na gano'n. Kasi mga life jacket, mga gano'n, life wrap. Wala kami nakita eh. Wala namang nagawa si Anthony at ang kanyang mga kasamahan upang iligtas ang iba pang pasahero ng FB Virana. Sa halip na isugal ang kanilang buhay, mas pinili nila ang sariling kaligtasan. Yung isa, yung nalubog, malapit lang din sa amin. Tanaw lang namin eh. Magsigawan nga, maririnig pa kung di lang malakas hangin eh. Ang sabi na, magpaakay sila, mag-ano kami ng lubid, akayin namin sila. Marescue na sana namin yun kung di lang kami nasiraan ng